May muntag. Dili. Ganong ni abag ka, sir. Palayo ka mo din eh. Lula, kalma lang. Ayaw ka mo pagdugay kay tingalig maabtang ka mo niya. Maabdan ni kinsa, Lula. Anong daghang magkagbunog, Lula Liling? Sir, ayaw na upangutana. Manlakaw na ka mo. Dili kami manglakaw, Lula. Kung dili ta makasulti. Unsa may gusto mong ipangutana, sir? Unsa man kitang nahibaw-an mo sa kulto sa unang panahon, Lula? Wa ko na ibawaan bahin sa kulto, sir. Ayaw pamakak, Lula. Musulti na si Mama Mercy. Nga kamo ang mga batang saksi sa kulto sa unang panahon. Sa yuta sa banlot. Sultihi ko si Dood, Lula. Ikaw na lang makatabang na mo. Aron mailhan kung kinsang nabinlan sa mga kulto sa Diyos nilang bato. Sir. Importante nga makita na namo ang maong bato, Lula. Kaya kung makita na nga maong bato, mailhan na usab ang kriminal. Lula, kung may naibawaan ka man, sultihi ko. Wa ko na ibawaan bahin niyan ang bato nga gipangita mo, sir. Ayaw pamakak. Sultis ni Dood. Tinuod lagi, sir. Wa ko'y nahibawaan sa bato nga imong giingon. Manuoy ikaw ka mo. Palayo na ka mo din eh. Kinsang imong gikadlukan, Lula? Nanong nahalo ka man nga maabtan mi niya? Kinsa siya? Siya ba si Ramel Palacio? Anong nakaila ka niya? Lula, dili mo mahimong tabunan ng dautan. Pasod na ko. Ayaw! Ayaw ka mapagsunod sa bahay! Ano man eh? Di mo nakontak si Rodel? Ma'am Sabrina, gusto na ka mamahaw? Ana, di na ako makontak si Rodel. Mao ba, ma'am? Basin pa ano sila sa bahay sa mga palasyo. Murega, wa masisignal dito. Ana, sigurado ka pagit sa imong gisulti nga kaadlawon pang nanglakaw sila si Rodel, ha? O lagi, ma'am. Ngit-ngit pagit tayo. Pero pag upas siyang naligo sa dihang nilakaw siya, gikuha niya yung jacket na itong sa hanger niya nilakaw. Gani kung imong kwitahon ha, posible nga basa ang iyang buhok karon. Wa man maligo sa Sir Rodel siyang paglakaw, ma'am Sabrina. Oh, tingali kang yung jacket yung gibalikan. Kinalang makontak na ko si Rodel. Haon ako sa cellphone, ma'am. So, ayun ako kontak si Manny Carding. Doon sam ko eh. Mura mo kong gigulbaan in among pagbalik din sa bahay sa mga palasyo. Ay, siya na Lisa man nga nawag ha. Hello? Oh, ano nawag man ka? Manoy, asa naman mo karon? Di namin sa bahay sa mga palasyo. Ugtuan sa suot si Rodel. Manoy, may balik ba mo ganinang kadlawon sa bahay? Wa namin mo balik. Wa man gani siya mo balik nga nalintan niya yung jacket. Wa mag-jacket sa Sir Rodel? Wa. Sige, bye. Bye. Oh, saan mo to si Ana? Nga nagsusi man to kung ibalik mami kanina. Ay, Sir Rodel ba? Naunsa naman kasi sa suod sa bahay sa mga palasyo. Sir, maluoy ka! Dili mahimo nga maabtan ka mo ni si Ramil! Anong hadlok man kaniya? Usa man din siyang matanga sa tao. Bangis siya kung maunay masok ko, sir! Mao nga iya kang pasakitan? Bisan tiguan ka na? Ayaw pagsodya, sir! Maluoy ka! Gidili ang pagsod ni ining patuwa, sir! Sir, ayaw! Naan ka ba nag-iingon ni Sabrina? Sir! Sir, itaon! Sir, ayaw! Mga gamit sa pata? Dili ka na niya pahilabtan, sir! Ayaw ka nagkita pa! Musabot na masugo siya kung hilabtan mo ka nagkabal sa bata! Ngano ano la? Kinahanglan mo sulti ka kung unsa ka ng agawon mo! Ubutan siya, sir, pero... Dili siya buotan! Tungkol kay sakitan ka niya! Pusa! Sultihi ko! Kung kinsa o unsa na siya! Wa ko na ikakasulti mo, sir.
gawas nga bantayan mo ang imong kasawa. Oh, unsa? Pauli sa inyo, o kayong ibuwag sa imong mga mata si Ma'am Sabrina. Yan man! Buhay Sulti ko! sa son! Buhay ko! May pakita ko di mo. O human mo kini makita, sari ko nga mubiya ka na din eh. Ma'am Sabrina? Oh, unsa man? Natawagan ba nimo ang imong manikarding? Oh, Ma'am Sabrina. Pero, Pero unsa? Ma'am, kuan, mingon si Manny Cardi nga, wa na kuno sila mamalik din sa bahay. Oh, Wa na gani sila mamalik bisan kung nalimtan ni Sir Rodel ang iyang jacket. wa magjacket si Rodel sa ilang paglakaw. Wa, Ma'am Sabrina. Pero nakita ko gyud gikuha niyang iyang jacket, ana. Si Sir Rodel gid kahang imo nakita, Ma'am. Dili may tabong masayot ko. Bisan kung dili kaayo hayag ang among kwarto, pero si Rodel ang nakita nako. Sa ato pa. Ipaduolan ni mo ang doppelganger ni Sir Rodel, Ma'am. Dili siya multo o espiritu, ana. Gihikap ko niya, gihagkan ko niya. Naligo magali siya sa dihang nireklamo ko sa iyang pahumot. Pahumot? Lahi ang pahumot na gigamit ni Rodel. Bag-o, pero murag nakasimot ko sa maong pahumot na. Annalisa! Annalisa! Naon sa naman sa sumama. Manong nanawag naman sa siya ni mo nga tuwa mo ta si Angel o ba niya. Lakaw, ana. At tuwa si Mama. Madam? Ngano? Hain ang akong nurse. Oh, ha? Pero wala siya babalik nga nagkutaw og gatas. Ha? Gisugo ko siya og gatas. Ganinang kadlawon pero wala siya mo balik. Hayag na lang. Hain ang akong gatas. Oh, ako na lang magkunaw si mong gatas, madam. Unsa man, may nakita ka ba? Uwa. Uwa ako'y nakita din si mong kwarto. Sige, madam. Magkutan ako si mong gatas. Ay, naman ni. Pagkadagang tao sa kwarto ni Madam Percy. Murag ikuot silang tanan dito. Nag-apong niya. Hain mo sa Miss Angel. Ang gatas ni Madam Mercy. Naan naman sa lamisa. Ana, nga nang gitawag ko Mama Mercy. Gipakot ako niya gatas, Ma'am Sabrina. Kay wala ko na mabalik si Angel nga yung gisugo og gatas. Ma'am Sabrina, Oo nga naman ka. naarang latas sa gatas ni Madam Mercy. Og naa na sa mga baso nga may suod na tubig. Bugnaw na ang tubig, Ma'am Sabrina. Ana, sultihi ko kung unsay nasi mong hunahuna. Ma'am Sabrina, daghan ko nakita ang espiritu sa kwarto ni Madam Mercy. Daghan sila, Ma'am. Unang higil nga nakita ko sila. Og kauban na nila ang papay ni Elsa. Ang gipatay o gilabay sa garden sa loob. Si Angel, gisubo pagbuta og gatas ganinang kadlawon. Pero wa na mabalik sa kwarto ni Madam Mercy. Unsa mo ka di si hunahuna? Binhi si Angel, Ma'am Sabrina. Og nagsugod na siya sa pagbuta og gatas. Pero may nakapahunong niya. O gibiyaan niya ang gatas. Mao na, Ma'am Sabrina. Dali, pagitaw ta si Angel. Dali, Ana. Kung saan gusto mo ipakita na ako, Lola? Sunod lang nako. Pero human mo kini makita. Kinhalang mo lakaw ka na. Ablihe ka na ang kwarto ha. Kung sumasod din eh. Dili! Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa uban pang mga sumpay nining atong sigilanon. Daghong sasapaha. Ito ay walang mga bangko. May mga ilaw pero lahat ay nagsisindi ng kandila. May bote-boteng Coca-Cola din na nakaalay. Akala mo may kukulamin sila.
Sa pamamaraan ng kanilang taimtim na pagdarasal, pinaghahalong katoliko at tradisyon ng bayan. Nakaupo sila sa sahig na may dahon ng pine. Ang pine ay tinuturing din nilang isang sagradong puno. Ang iba't ibang grupo ng mayan ay nag-aalay ng manok at naglalasing sila hanggang sa mawalan sila ng ulirat. Mas naniniwala rin sila sa mga albularyo kaysa sa mga pari. Dahil walang asawa o anak ang mga pari at wala namang experience sa pagpapamilya, hindi sila nagtitiwala na mag-confess sa kanila. Ang isa pang nakakalokang paniniwala nila ay tinuturing na isang sagradong inumin ang Coca-Cola. Ang kwento nila dyan, dati uminom sila ng pinaghalong fermented nuts na may honey, isang maitim na inumin na nakakapagdigay. Naniniwala sila na nakakapag-release ito ng negative spirit. Dahil nga sa ganyang paniniwala, may nakaisip na magpasok ng mag-isang pagdigay at yan ang Coca-Cola. Sa isang mahirap na komunidad kung saan hindi sila tumatanggap ng mga dayuhang produkto, nadali nga sila sa sales stock, siniguro sa kanila na ang Coca-Cola ay may spiritual na layunin din. Pinasampulan sila ng isang malamig-lamig na Coca-Cola at nang lumagok nga ang mga ito, agad silang napatighay. Feeling nila ay lumabas lahat ng bad vibes sa kanila. Dahil doon ay nakumbinsin silang palusutin ng Coca-Cola. Dahil sa ito ay nakabote, ready to drink at hindi pa nakakalasing, hindi lang naging patok sa kanila, kundi naadik pa sila sa Coca-Cola. Nagkaroon na nga ng factory mismo sa loob ng komunidad nila dahil sa mataas na demand. Parang face mask noong pandemic na pinagkakaguluhan. Sa paglipas ng panahon ay unti-unting itinuring na sagrado na ang Coca-Cola. Kahit sa loob ng simbahan, makikita ang maraming tao na umiinom ng Coca-Cola bilang bahagi ng kanilang mga ritual. Hindi mawawala sa mga kasalan, binyag o kahit na anong selebrasyon. Ginagamit din ng mga faith healer ang Coca-Cola sa paggagamot. Ito raw kasi ay nakakaakit sa mga kaluluwa. Dahil manamis-namis at naniniwala rin sila na dahil sa Coca-Cola ay gumagaling ang mga tao sa kanilang mga sakit. Talagang matindi ang tama sa kanila ng soft drinks na ito. Pero aminado rin naman sila na dahil sa sobrang pag-inom ay maraming nagkakasakit ng diabetes. Laging present ba naman ang Coca-Cola sa mesa tuwing kakain? At bago matulog ay nahirit pa sila, lalo na sa mga fiesta. Sa mga okasyon, masaya sila kapag nagbagsak ka ng isang case na Coca-Cola kaysa ibang regalo. Ang bayan nga ng San Juan, Chamula, ang naitalang may pinakamaraming kumukonsumo ng Coca-Cola sa buong mundo araw-araw. May estimated na 2 liters a day ang natotoma ng bawat tao sa kanila. Napalala pa ng husto nang naharap ang riyon nila ng kakulangan sa tubig dulot ng tagtuyot sa ilang mga panahon. Isa rin kasing problema ng lugar nila ay ang pagkukuhanan ng malinis na tubig. Dahil sa mataas na demand sa Coca-Cola, ang pabrika na matatagpuan sa Chiapas ay nag-uubos ng hanggang 1.2 milyong litro ng tubig araw-araw upang matugunan ang pangangailangan nila. At hanggang kamatayan, kasama nila ang Coca-Cola. At yan ang nakakalokang paniniwala ng mga taga-Chamula ng Mexico. Ibahagi ang iyong mga saloobin sa mga Yesterday morning, Focus, one of the 4 brain milestones that start from a gifted brain nurtured by Prono. Si close na Delia. Bigla kung imposible nga man sa tila nakatuyok sa washing. Basin pabalik-balik ni. Usara na ka-spin sa Ariel. In 15 minutes, tawang mansa. Imposible nga mansa mo si sa Ariel. Yesterday morning, I left Shin Yokohama Station. Not for a house tour, not for a renovation project, but for a house in Japan that nobody wants, not even for free. This trip would take me across the country, from Yokohama to Osaka, then through Okayama, and finally to a small port town most people have never heard of. When people think about Japan, they think Tokyo, Osaka, Kyoto. But Japan isn't just its cities, and the further you travel from them, the more forgotten some places become. There are over 9 million Akiya across Japan. When people hear that word, they picture houses that were simply abandoned, left behind, forgotten. But Akiya doesn't always mean no one cared. Many of these homes were inherited, passed down quietly, and then life moved on. The owners live far away, they don't have time, they don't know what to do, so the house just sits there, waiting.
Today, I'm visiting one of those homes. It's been vacant for years. No footsteps, no voices, no lights at night. The owner doesn't want it, can't use it, and can't sell it because no one would buy something like this. Houses like this exist all over Japan, not because people don't care, but because caring isn't always enough. Someone just offered me a free house on a remote island in Japan with 50 residents, and nobody wants it. Not even for free. So today, I'm gonna find out why. This might be the craziest house tour I've ever done. Let me show you where I'm headed. Sanagi Island sits on the Seto Inland Sea between Shikoku and Honshu. It's part of Kagawa Prefecture. To get there, you don't take a train. You take a ferry or a small water taxi from a quiet port town called Tadotsu. Right now, I'm at Tadotsu Port. In about 30 minutes, I'll be on a boat to Sanagi Island. Most people in Japan have never been there, and almost nobody moves there anymore. There is a ferry, a larger ferry, that if you want to take it, but there's only 2 in a day. So I hired a private boat, so you don't have to if you need to get there. So this is Fujiwara-san, and he's going to take me there. Yeah, yoroshiku onegaishimasu. Hi. On the boat, Fujiwara-san tells me about the island. Decades ago, Sanagi Island had over 1,500 residents. There was a school, a clinic, shops. Then people left. First, the young, then the families, then the services. Today, fewer than 50 people remain, and more than 100 cats. So you can bring your car here, and it's one of Fewer islands on Seto Naikai where you can actually bring your car, which is a huge plus. Wow, kimochi desu ne. The air is clean, the weather is perfect, it feels amazing, which makes what I'm about to show you even harder to understand. I just got off the boat, and Fujiwara-san just took off. I had a suitcase, so I left my stuff on the boat. I'm gonna take a walk around this island. I don't see any cats though. Where are they? The taxi driver told me there are more cats than humans now, and honestly, he wasn't exaggerating. All right, so we got 2 more cats. Hello, kitties. How's it going? You like living here? Yeah? Okay. From the port, it's about a 3-kilometer walk to the house, and with every step, the island gets quieter. House after house is empty. Roofs collapsing. Windows broken. Plants growing where people once lived. This cat has been following me for 5 minutes and clearly does not approve of visitors. I don't think cats like me. Okay, I'm sorry. Okay, I'll walk away. Honestly, fair. Some of these homes sit right by the water. In almost any other country, this would be prime real estate. Here, they're abandoned. Okay, what's this? It's a hostel and a cafe. Interesting. It's called Nekonoshima Hostel. Kissa Nekonoshima. Translation is Cat Island Hostel and Cafe Cat Island. All right, maybe I'll have coffee here real quick. I went inside, had a coffee, ice cream, and a short conversation with the owners. They told me this place used to be an abandoned school. Now it's a small hostel and cafe they've been running for years. People still come here, visitors from all over Japan, and sometimes from overseas. That gave me hope, because it means this island isn't forgotten. People still visit, but visiting is not the same as living. Spending a few days is easy. Living here, full-time, that's a very different reality. Okay, so there is a sign. For visitors to Sanagi Island, please explore the island between sunrise and sunset. Please refrain from entering the residential area. So clearly, there are tourists here, English-speaking